Nagbebenta ng super anghang na grilled wings sa tapat ng ospital. May tama yata sa utak ang may-ari nito. Ang galing pumili ng pwesto, ah. Paraan nga, huwag kayong humarang sa daan. Si Zhao Wei na ang magtutuloy ng susunod na proyekto. Ako ang gumawa ng proposal na yan. Ako rin ang nakipag-usap kay Boss Liu para makuha siya. Sa kumpanya pumipirma ang kliyente. Hindi sa iyo personal. Kung wala ang kumpanya, hindi ka man lang makakapasok sa opisina ni Boss Liu. Ang komisyon, pinag-agawan nyo. Pero huwag nyo akong gawing tagasalo ng sisi. Anong ibig mong sabihin? Sino ba namang may gustong maging alipin ng korporasyon, kayo na lang? Hindi si Lin Xuan ang namamahala. Si Lin Xuan. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Bakit ba kailangan pa ng taong magtrabaho? Na-detect ng system ang matinding emosyon ng host na ayaw nang maging alipin ng korporasyon. Matagumpay ang pag-bind ng gourmet food system. System. Makakakuha ng gantimpala kapag nakumpleto ng system ang mga culinary mission. Gusto mo bang tanggapin ang novice mission? Tagumpay. Hindi ko na kailangang tiisin ang ugali ng boss. Hindi na kailangan. 0. Ang misyon na yung gabi ay sa ospital ng Shuguang. Magbenta ng super anghang na grilled wings sa tapat ng pinto. Pinapabenta mo ako ng super anghang na grilled wings sa tapat ng ospital. Medyo walang konsensya ka ring system ka, ah. Gusto mo bang tanggapin ang God-level viewing skills? Sige, basta huwag lang magtrabaho sa opisina. Kaya ko namang pumunta sa ospital ng Shuguang. Stall ng cold noodles. Anak, unang araw mo bang magtinda? Opo. Matindi ang napili mong pwesto, ah. Teka, bakit ang bango naman yata nito? Iba ang amoy na to, ah. Bibili ka ba? Boss, ang bango naman yan. Grabe, pati doktor lumalaban din. Ginagawa niyang clinical trial ang sarili niya, ah. Lenwe. Magbayad muna. 30 tusok. CJ. Nagmahal na ang barbecue. Pero ang komisyon sa operasyon hindi naman tumataas. Talagang nakakapanghina ang buhay. WeChat Pay. Ang galing ng kamay. Ang galing ng teknik. Boss, nag-aral ka ba nito dati? Ang sarap nito, parang bawal na, ah. Naku, nahulog na ang doktor sa patibong. Ah. Ang anghang, sobrang anghang pero ang sarap. Teka, bakit sobrang sarap naman ito? Sandali lang. Super anghang at makatas na grilled wings. Nagbebenta ka nito sa tapat ng ospital ng Shuguang. Ang pula naman, baka puro chemical lang yan, ah. Teka, paano mo nalaman? Doktor ako. Baka naman bayad ka lang na doktor. Hahaha. Pwede mong questionin ang kakayahan ko sa pag-opera. Pero huwag na huwag mong kukwestiyonin ang panlasa ko sa pagkain. Sige nga, pabili rin ako ng 2 tusok. Dating kaklase, swerte mo ngayong gabi. Anong amoy yan, barbecue? Nagbibigay na ba ng midnight snack ang ospital na to? Hello po, Iray. Zhang. May dala akong masarap sa break room. Zhang Qiangdong, ginawa mo namang barbecue stall ang break room ng nurse station. Huwag ka namang masyadong masungit, Direktor. Naalala kong mahilig ka sa maanghang. Kaya dinalhan talaga kita nito, Direktor. Mahilig nga ako sa maanghang pero hindi ibig sabihin na kakain ako ng barbecue sa break room ng ospital. Hindi ito ordinaryong barbecue lang. Yun grilled wings na may sili lang, anong kaibahan yan? Ang sili na to. Amoy ko na. Hindi lang erjingtiao, sili at lantern pepper ang nandito. Hindi bababa sa 10 klase. Head nurse, amuyin mo lang, malalaman mo na. Eksakto rin ang pagkakaluto. Mabango at tuyo ang labas.
Pero malambot pa rin ang loob. Tapos mo na bang pag-aralan? Lalamig na yan kapag hindi mo pa kinain. Sobrang anghang nito. Tapos. Pero tinakpan ng bango ang tapang ng anghang. Hindi rin natakpan ng anghang ang katas ng karne. Ibig sabihin ba nito, aprobado na, head nurse? Saan ang pwesto, nasaan ang address? Hahaha, tumawid ka lang ng kalye. Doon sa tabi ng paborito kong bilihan ng cold noodles. Hala, sobrang anghang. Pero hindi ko mapigilang kumain. Sabi ko naman sa'yo, may panlasa ako pagdating sa pagkain. Iyan 5 tuhog lang naman ang binili mo. Boss, 2 tuhog pa nga. Kahit maanghang, lalabanan ko. Mag-instant noodles na lang ako bukas. Pero mayong gabi, kailangan kong magdagdag ng isa pa. Isang mangkok ng cold noodles. Pang-alis ng anghang, sakto. Huwag magtulakan, huwag magtulakan. Pasensya na po. Ubos na po para sa araw na ito. Alas 9 pa lang ng gabi Tapos sasabihin mong ubos na. Nandito pa nga ang bango Handa na sana ang bibig ko. Boss, bumalik ka muna para kumuha ng pakpak ng manok. Kami na ang bahalang magbantay ng pwesto mo. Hindi na aabot. Kaya naming maghintay. Kailangan munang ibabad sa marinade ang mga pakpak. Iba ang lasa kapag inihaw ng hindi nababad. Kahit medyo iba ang lasa, okay lang, hindi naman ako pihikan. Hindi ka nga pihikan, pero pareho pa rin ang ibabayad ng iba. Sa parehong halaga, dapat pareho rin ang lasa. Medyo matigas din ang ulo ni boss Hay, pero sa ganyang katigasan ng ulo, wala akong masabi. Ding, may natukoy na pangangailangan ng customer. Inilabas na ang side quest. Magandang simula, magbenta ng 100 tuhog ng Hell Spicy Juicy Grilled Wings. Gantimpala, recipe ng pickled radish na pang-alis ng anghang. Siyempre, hindi kasama roon ang kakainin ko. Nagsisimula na ang pagbebenta. Sige, bukas na lang natin pag-usapan. Nagtrabaho ka buong gabi, gutom ka na siguro. Halika, libre ka na ni ate. Hala, sabi ko naman sa'yo libre ko na. Bakit nagpipilit ka pa ring magbayad? Magkaibang bagay yon, Ate Ziu. Normal na bayad lang po ito. Haha, ikaw talagang bata ka. Matapat ka ng magbenta. Matapat ka pa bilang tao. Sa totoo lang, sa galing mong magluto. Hindi naman siguro mag-iba ang lasa kahit hindi ibabad. Para mas marami kang mabenta. At mas malaki ang kitain mo. Kahit kaunting kaibahan, iba pa rin yon. Hahaha, sige. Dahil sa sinabi mong yan, bukas hahanapan kita ng magandang pwesto sa tabi ko. Ziu. Maraming salamat po, Ate Ziu. Zhang. Baka naman nakahanda na ang susunod na salang ni boss. Nandoon lang naman ang pwesto niya. Hindi naman yon tatakbo. Lanan. Zhang, baka naman nagkamali ka ng lugar. Impossible. Saan napunta ang napakabango at malaking store ng inihaw na pakpak? Zhang, huwag mo nang hanapin. Alas 9:30 pa lang, ubos na at nagligpit na si Boslin. Ubos na. Alas 9 pa lang pala, ubos na at nagligpit na si Boslin. Bakit hindi na lang inihaw ng direkta? Pwede naman yon Sabi niya kulang sa marinate yung chicken wings. Medyo kulang sa lasa. Sa store ng cold noodles, medyo kulang sa lasa. Hindi patas sa mga customer. Metikuloso pala siyang tao. Di hindi tayo makakakain ngayon. Boss, huwag kang magtagurian at manahimik. Alam kong nandito ka lang kanina. Hindi ako nakakain kagabi pagkatapos ng operasyon. Ngayon, 9 na oras akong maagang nag-abang para harangin ka, Boslin. Sana talaga dumating ka. Hindi dapat ganyan katamad ang mga kabataan. Ate, lumipat ba siya ng pwesto ngayon? Zhang, inaantay mo ba si Boslin? Mukhang hindi pa, Ate Ziu. Halos alas 8 na ng gabi siya dumating kahapon, Ate Ziu. Sa gabi lang siya nagtitinda, Ate Ziu. Mukhang Ate Ziu. Grabe, mas mahirap pa to kaysa sa bawal kumain bago maoperahan. Ganito na lang, iwan mo yung number mo. Tatawagan kita kapag nagtayo na siya ng stall. Ate, nagligtas ka ng buhay. Hindi naman siguro. Para sa mga matakaw, buhay ang nakataya rito. Hindi pa siya nagtitinda. Sa gabi pa. Saan ka pupunta? Hindi pala ang pananalig ko ang nawasak. Pare-pareho silang nagtatanong. Paano ko naman masasagot lahat yan? Group chat ba ito ni Boslin? Boss, anong oras ka magtitinda mamayang gabi? Nila.
May pumasok na naman sa group chat. Stall ng cold noodles. Naintindihan ko na. Hindi si Boss Lin ang naghahanap ng negosyo. Kundi ang mga customer ang gumagawa nito para sa kanya. Boss Lin, sa wakas dumating ka rin. Maraming naghahanap sa'yo ngayon. At Zhu, stall ng cold noodles. Ate Zhu, pasensya na sa abala, cold noodles. Ate Zhu, gumawa ako ng group chat para sa'yo. Para sa susunod, mag-chat ka na lang doon kapag magtitinda ka na. Huwag na masyadong abala. Ay. Sayang naman ang mga customer. Parang lumipat lang ako ng ibang opisina para magtrabaho. Ayoko ng ganoon. Sige, bubuwagin ko na lang yung group chat. Tingnan mo nga naman. Ang ibang tindero, nagmamakaawang magka-customer. Pero ikaw, ang mga customer pa ang nagmamakaawang i-add ka. Labinlima sticks. 15 sticks din ba sa'yo? Pakialam mo ba? Siling Erjingqiao, siling labuyo, siling lantern. Hindi, mali. May mga imported na sili pa rito. Hindi lang basta-basta naghahasik ng sili ang boss na to. Sabi ko na nga ba, hindi ordinaryo ang boss na to. Zhang, nagtinda na ba si Boss Lin? Isasama ko yung best friend ko. Gusto kong makita kung anong klaseng street food stall to. Na mas masarap pa raw ang chicken wings kaysa sa luto ng kuya ko. May isang hindi naniniwala rito. Street food stall lang naman yan. Hindi talaga ako naniniwala. Nagbebenta talaga siya ng sobrang anghang sa tapat ng ospital ng Shuguang. Hindi kita niloko, di ba? Boss, 2 sticks ng original flavor. Walang original flavor. Di medyo maanghang na lang. Hindi pwedeng baguhin ang anghang. Hindi ba pwedeng huwag mo na lang lagyan ng sili? Kung ganoon, hindi na ito ang putaheng iyon. Iha. Hindi tumatanggap ng customized order si Boss Lin dito. Gusto ko lang subukan ang mga sangkap at ang pagkakaluto. Kung gusto mong subukan, kainin mo kung paano niya niluto. CJ. Titignan ko nga kung bakit hindi pwedeng baguhin. Sandali lang. Mukhang sanay na sanay ang mga galaw niya. Tingnan natin ang tapang mo kapag natikman mo na. Heto na. Ang ganda ng itsura nito ah. Grabe. Maanghang ba? Nga. Masarap, di ba? Sakto lang. Sakto lang pero ang bilis mong kumain. Siniseryoso ko lang ang pag-review. Dapat tikman habang mainit pa. Boss Lin, pakihaw na lahat ng natitira para sa akin. Ang ibig kong sabihin, pumila po tayo ng maayos. Maging disiplinadong mamimili. Haha, pasensya na. Para sa kaibigan ko lang to. Eksakto lang ang bilang. Boss, wala na talaga. 2 tuhog pa lang ang nakakain ko. Meron pa ako rito. Uy, Liu Qingqing. Inagaw mo ang chicken wings ko. Bilang bestie, tinutulungan lang kitang bawasan ang anghang. Bawas ba talaga yan? Gusto mo lang akong maubusan eh. Pwede na, hindi naman masyadong maanghang. Huwag kang uminom ng tubig, lalong aanghang yan. Ang mga totoong eksperto, ito ang kinakain. Ano yan? At sarang labanos pampawala ng anghang. Labanos. Labanos ni Boss Lin. Huwag mong ikumpara to sa ordinaryong labanos. Boss, meron pa ba nito? Meron, 10 yuan kada serving. Ang sarap din nito. Sabi ko sa'yo eh. Iba talaga ang luto ni Boss Lin, napakasarap. Huwag ka nang magtanong, dapat pumunta ka bukas. Dalhin mo ang pride mo. At sabay tayong mapapaso sa sarap. Lene. Sa tabi-tabi lang naman to, tapos gusto mo pa akong matuto rito. Miss,
Dito ba yung sinasabi mong maladyos na chicken wings? Nagbebenta ng sobrang anghang na chicken wings sa tapat ng ospital ng Suguang. Matapang ang may-ari dito pa talaga pumili ng pwesto. Di ba gusto mong magbukas ng tindahan ng chicken wings? Manood kang mabuti ngayon. Baka mamaya pagkabukas ng tindahan mo, mas masarap pa ang sa tabi-tabi. Dinala mo ba ako rito para matuto? O para mapahiya lang? Malalaman mo rin pagkatapos mong mapanood. 1 taon akong nag-aral sa isang master chef. At nagpaturo pa sa mga eksperto sa barbecue. Ano naman ang aasahan mo sa tabi-tabi lang? Dada ka pa ng dada. Pumunta muna tayo roon. Tumingin kang mabuti, huwag kang kukurap. Ang pag-ihaw naman ay tungkol lang sa apoy, pag-marinate at pampalasa. Bakit ka natigilan? Hindi ko masundan. Di ba nag-aral ka ng 1 taon? Uling ang gamit niya, hindi di kuryenteng kalan. Laging nagbabago ang temperatura. Pero wala siyang kahit isang pagkakamali. Pwede pala ang ganitong pagpapatong ng sili. Hindi ba pagbubudbod lang yan ng sili? Hindi lang basta budbod. Inaantay niya ang tamang init ng mantika. Ang kapal, pagkakasunod-sunod at tiyempo. Lahat ay perpekto. Oh, natutunan mo ba? Sabi ng mata ko. Ang kamay mo. Sabi ng kamay ko, sumuko na ako. Hindi mo talaga kaya. Hindi ko man lang naintindihan kung kailan siya dapat huminto. Napakalinis at ganda, hindi mukhang sa tabi-tabi lang. Ano, gaano kalayo ang agwat sa master mo? Bro, mukhang eksperto ka . Plano ko sanang magbukas ng sarili kong tindahan ng chicken wings. May natutunan ka ba? Hindi ko kayang gayahin. Hindi ba't kanina ka pa nanonood? Habang pinapanood ko ng matagal, lalo kong naiisip na hindi ko talaga kayang gayahin. Hindi ito basta-basta makukuha sa resipe lang. Kung bubuksan ko talaga yung tindahan ko, mas mabuting huwag grilled chicken wings ang gawin kong signature dish. Pati yung may-ari ng grilled wings shop sumuko na. Napabilib talaga ni Boss Lin pati ang mga kakumpetensya niya. Lagot, magiging alamat na talaga si Boss Lin sa ospital ng Suguang nito. Sertipikado ng isang profesional na may-ari ng grilled wings shop. Hindi kayang gayahin si Boss Lin. Anong ibig mong sabihin na hindi kayang gayahin? Si Boss Lin ba ang tinatawag nilang chosen one sa pag-ihaw ng wings? Zhang, lumabas ka nga at magpaliwanag. Balita ko hindi ka na nagdodoktor ngayon. At naging food blogger ka na. At doon pa talaga sa tapat ng ospital ng Suguang, sa linya ng super spicy grilled wings. Niche market talaga. Sobrang niche. Maaari ninyong questionin ang career path ko. Pero huwag na huwag ninyong kukwestiyonin ang grilled wings ni Boss Lin. Ganoon ba talaga kagrabe yan? Hindi ito eksaherasyon. Tadhana na mismo ang naglalapit ng grilled wings sa bibig mo. Zhang, dapat talaga mag-food blogger ka na lang. Naka-recover ka na ba? Hindi pa. Grabe naman ang naging epekto sa'yo. Hindi mo kasi naintindihan. Ang mga ordinaryong tao, lasa lang ang habol. Pero kaming mga eksperto, kawalan ng pag-asa ang nalalasahan namin. Bro, hindi ba't magbubukas ka sana ng grilled wings shop? Plano ko sana noon. O ngayon? Ngayon, kailangan ko munang pag-isipang mabuti ulit. Hahaha. Sige nga, patingin ang husga ng eksperto kung gaano talaga kagaling si Boss Lin. Kung magbubukas siya ng tindahan, hindi ko irekomenda sa sarili ko na magtayo sa katabing kalye. Paano kung sa kabilang kalye naman? Kahit sa parehong distrito, hindi ko pa rin irekomenda. Narinig nyo yan, pati kakumpetensya sumuko na. Pinakabagong patunay. Hindi lang basta ordinaryong tindero si Boss Lin. Ibang level talaga ang laro niya sa pag-ihaw ng wings. Wow! Mukhang kulang ang paninda natin ngayong gabi. Kapag ubos na, ligpit na. Huwag naman, hindi ka na lang basta ordinaryong tindero ngayon. Ano nga ba ako? Ikaw ang urban legend sa tapat ng ospital ng Suguang. Isang maanghang na urban legend,
Ganoon nga. Huwag niyo nang ikalat ng malayo, abala lang. Narinig niyo ba yan? Ang mga tunay na eksperto ayaw sumikat. Ito ang tinatawag na hidden master. Hay, ayoko lang talaga ng abala. Ganyan talaga magsalita ang mga tunay na master. Professor Huang, salamat po sa pagod niyo ngayong gabi. Nagpa-reserve po ako sa pinakamagandang private restaurant sa lungsod. Huwag nang masyadong formal. Matanda na ako. Kahit simpleng pagkain lang, sapat na. Anong amoy iyon? Zhang, ano naman yang dala mo? Haha, simpleng midnight snack lang po ito. Ganyan ba kabango ang simpleng midnight snack? Zhang, espesyal na panauhin si Professor Huang. Huwag mong sabihing dadalhin mo si Professor sa tabi-tabi lang para kumain. Direktor, gagamitin ko po itong grilled wings para salubungin ang ating espesyal na panauhin para sa ospital natin. Gawa po ito ni Boss Lin. Professor Huang, sa katayuan niyo pong iyan. Parang hindi naman po yata tama na pakainin ko kayo sa tabi-tabi lang. Xiao Liu. Ano po iyon? Ang dila ng isang doktor ay hindi dapat magpagapos sa formalidad. Tama po ang sinabi niyo, Professor. Manahimik ka nga. Direktor, bilisan niyo po. Kapag nahuli tayo, baka maubusan na talaga tayo. Pati ang direktor nandito na. Pang specialist level na ang pila sa stall na ito. Professor Huang, gusto niyo po bang ipabalot ko na lang? Para doon na lang natin kainin sa opisina. Mawawala ang sarap kapag inuwi mo pa to. Pila-pila muna. Direktor, walang pakialam si Boss Lin sa posisyon dito. Hay. Tabi-tabi po, paraan po. Malala na ang lagay ko. Stage 4 cancer na ako. Pabili muna ng 2 tusok. Stage 4 cancer. Opo, sabi ng doktor kainin ko na raw ang lahat ng gusto ko. Doktor ako. Anong departamento, sinong doktor yan? Nasaan ang medical report mo? Nasaan ang konsensya mo? Ginawa mo pang emergency room ang pila ng barbecue. Kakaiba nga ang sakit mo. Hahaha. Ilang tusok ang sayo? 5 kay direktor, 10 sa akin. 2 tusok muna. Ayos ang kontrol sa apoy, Napansin din pala ni Professor Huang. Hindi ko lang napansin. Naamoy ko talaga. Luto na. Professor Huang, napakaanghang nito. Ayan, napipina sa sarap. Bakit hindi ka kumakain? Nagpapakipot ka pa kasi. Direktor, masarap ba? Kahit si Direktor, bumigay na rin. Ganyan ang mga formal, tanggi sa salita, pero mabilis ang kamay. Boss Lin, 5 pa nga. Professor Huang, hindi ba't sabi niyo 2 lang muna? Ang unang 2 ay para tikman ang galing mo. Ang susunod na 5 ay tanda ng paggalang sa luto mo. Direktor, anong abang sabi ko sa inyo? Bawasan mo ang daldal mo. Walang mag-akalang pipi ka. Sige po. Paubos na. Boss, maghanda ka ng marami bukas, Nga, aprobado na to ng mga eksperto at ni Direktor. Kulang na kulang to. Boss Lin, isipin mo naman ang kapakanan ng lahat. Kung titingnan sa pangangailangan ng mga tao, pwede mo namang dagdagan ng kaunti ang paninda mo. Tingnan natin. Tingnan natin na naman. Boss Lin, maghanda ka ng mas marami bukas. Sino ba ang mabubusog sa ganito kakunti araw-araw? Dapat dagdagan mo ng 10 beses pa. Kapag dinagdagan ko ng 10 beses, masisiguro ko pa ba ang kalidad? Ang masarap na pagkain, nasisira kapag dami lang ang hinahabol. Gabi na pero may pila pa rin. Bago ka lang dito, no? Pumila ka na, kapag nahuli ka, maubusan ka talaga. Paalala lang sa mga bago rito. Walang pakialam si Boss Lin sa estado mo sa buhay. Kung sino ang nauna, siya ang mauuna. Sakto, ayaw ko rin naman ng sumisingit sa pila. Ang bilis magbago ng apoy. Pero hindi ka man lang nagkakamali kahit isang beses. Sanay na ako. Anghang. Huwag kang mag-alala, normal na reaksyon lang yan. Exeo. Boss, ako na ang bahala sa pwesto, puhunan, at mga tao. Ang gagawin mo lang ay ang resipe at pagluluto. Ako na ang magbubukas ng tindahan para sa'yo. Ayaw kong magbukas ng tindahan. Ako na rin ang kukuha ng mga tauhan para sa'yo, ano? Kahit may takdang oras o wala, okay lang.
Hahaha. Ang ibang tao gustong palakihin ang negosyo nila. Pero ikaw, takot kang makulong sa sarili mong negosyo. Gusto ko lang magtinda ng simple rito. Kung hindi pwede, pwede naman akong maging suki mo na lang, di ba? 5 pa nga. 3 na lang ang natira. Sige, 3 na lang. Ate, sinabi mo kanina na may group chat para sa pwesto. Meron, pero hindi sumasali si Boss Len mismo. Ako ang bahalang mag-abiso sa group chat. Sa susunod, huwag mo naman akong hayaang umasa lang sa ilong ko para hanapin ka. Alam ko na, naranasan ko na nga yang ugali mo. O, maghanda ka ng mas marami bukas ah. Huwag ka nang sumigaw, nabanggit ko na kanina yung tungkol sa pondo, lugar, at mga empleyado. Walang napagkasunduan kahit isa. Hindi naman sa hindi marunong magnegosyo si Boss Lin. Ayaw niya lang talagang magpakontrol sa negosyo. Nakumpleto na ang progreso ng unang yugto ng misyon. Sa tapat ng ospital ng Suguang. Pagbebenta ng Hell Spicy Juicy Grilled Wings. Aura ng pag-akit ng customer. Habang nagtitinda ang host. Tataas ang bango ng pagkain at ang bilis ng pagkalat ng magandang feedback. Kaya pala lalong dumarami ang tao habang nagbebenta ako. Boss, nanalo ka ba sa loto kanina? Bunot. Nagbenta ako ng inihaw na barbecue ng ilang araw. Tapos nakabunot ako ng isang villa. Legal at ligtas ang gantimpala. Maaari nang lumipat ang host ng walang alalahanin. Naghihintay ng refresh ang susunod na yugto ng misyon. Matutulog muna ako ng mahimbing bago ang lahat. Misyon ng system. Hindi ba't parang lumipat lang ako ng ibang lugar para magtrabaho? Walang bisa ang misyon. Binabawi ko na ang mga inasahan ko sa bagong buhay ko kanina. Akin naman ang bahay. Nasa sayo pa rin naman ang desisyon kung kailan ka papasok o uwi. Magbenta ng inihaw na sausage. Kailangang sundin ng buo. Hay. Hindi pa nga nagsisimula ang misyon. Wala na agad yung tao. Hindi muna mahalaga kung matino ba ang tao o hindi sa ngayon. Mukhang malungkot yang palaka mo ah. Bagay sa tema. Gusto kong kainin yang sad frog. Kailangan pa talagang basahin ang mga linyang to. Mukhang masaya ah. Boss, hindi ba pwedeng bilhin na lang ng direkta? Sige, hindi na lang ako bibili. Papa, gusto ko pong kumain ng inihaw na sausage ng palaka. Itong inihaw na sausage na to, Yenen. Mukha namang matino tingnan. Napakalaki ng aking kalungkutan. Gusto mo bang tikman? Halata naman. Galing yata sa linyang to ang pangunahing kalungkutan ni boss. Palaka, matagumpay mong nakuha ang aking atensyon. Hayaan mong tikman ko ang iyong kalungkutan. Tapos ko na itong basahin, di ba? Kasama na rin yung binasa niya. Customer din naman siya. Nabili ko na. Mama, may sabaw sa loob. Dahan-dahan lang, baka mapasok ka. Yan hindi lang basta harina ang inihaw na sausage na to. Patikim na ng isa. Sabi ni Papa kanina hindi siya bibili. Nagbago na ang isip ni Papa ngayon. Bakit? Kahit na hindi normal ang mga linya ng boss na to. Pero sobrang tino naman ng inihaw na sausage niya. Gusto ko pa sanang bumili ng isa pang black pepper flavor. Kayo na mismo ang magbasa. Nabasahan ko na kanina. Ngayon naman si Papa na. Sige na Papa, basahin mo na. Dapat panagutan ng isang matanda ang inihaw na sausage ng buong pamilya. Kaya mo yan, bro.
Napakalaki ng aking kalungkutan. Gusto mo bang tikman? Palaka, matagumpay mong nakuha ang aking atensyon. Hayaan mong tikman ko ang iyong kalungkutan. Hahaha. Sige na, anong flavor ang gusto nyo? Dalawang magkaibang flavor. Tig-isa kami. Ay. Baka kasi mawala ng respeto sa akin ang anak ko. Huwag kang mag-alala, nawala na yan noong pumikit ka pa lang. Pasyal sa amusement park ng mga bata. Pasensya na po, hindi po kayo pwedeng pumasok ng ganyan. Bakit, hindi ba may mga maskot din naman sa loob ng park nyo? May sinusunod po kaming uniformeng tema para sa mga maskot dito. Ang suot nyo po kasi ay baka makaapekto sa karanasan ng ibang mga bisita. Bakit, hindi ba masaya tong suot ko? Sobrang ang masaya. Sige na nga, kung hindi pwede pumasok, di huwag. Ang sigla naman ng lugar na to ngayon. Streamer ka rin ba? Hindi po. Bakit ganyan ang suot mo habang nagbebenta ng sausage? Kailangan lang kumayod para mabuhay. Talagang todo bigay siya. Seryoso ka ba sa linya mong yan, boss? Masyadong maraming hirit Ito ang patakaran. Kapag hindi binasa, hindi makakabili. Bawal talaga. Ano bang napapala mo rito? Gusto ko rin malaman. Guys, sino ba makakarelate dito? Hindi naman talaga to simpleng bentahan ng sausage. Para lang tong offline cash machine ng cloud. Ang routine ni Boss Palaka. Napakalaki ng aking pighati. Gusto mo bang tikman? Para kang Larry Peter kung bumigkas ng linya. Walang kabuhay-buhay. Bibili ka ba o hindi? Palaka, matagumpay mong nakuha ang atensyon ko. Hayaan mong tikman ko ang iyong pighati. Dahan-dahan lang. Lanan. Hindi lang basta sausage to. Ano pala yan? Isa itong bomba ng katas ng karne na nagpapanggap na sausage. Narinig nyo ba yun kanina? Yung tunog ng paglutong na yun. Ang lutong ng balat parang manipis na biskwit. Punong-puno ng totoong piraso ng karne sa loob. Kahit ang lola ko kumagat nito. Siguradong lilipad ang pustiso niya sa sobrang layo. Ganoon ba talaga Baka naman scripted yan. Sigurado ka bang hindi siya bayaran para mag-promote? Sa tingin ko hindi naman. Bakit naman? Hindi naman ganyan kahiya-hiya ang mga bayaran. Nakatakam talaga. Pero hindi ko talaga kayang bigkasin ang nakakahiyang linyang yan. Huwag na nga lang, mas mahalaga ang dignidad ko. May mukha pa akong ihaharap. Guys, kung ako lang mag-isang mapapahiya. Hindi sapat ang magiging reaksyon ng mga manonood. Ano bang balak mong gawin? Siyempre, magdamay ng mas maraming tao para sabay-sabay nating makuha. Paghati meal. Heto na ang malaking papremyo. Susubuan ko ng sausage ang mga dumadaan dito. Napakadali lang ng kondisyon, isa lang. Bigkasin lang ang linyang ito. Palaka, matagumpay mong nakuha ang atensyon ko. Hayaan mong tikman ko ang iyong pighati. Paubos na. Ang bilis naman. Alas 7 pa lang ng gabi, ubos na agad. Iba ka talaga, Boss Palaka. Kabisadong-kabisado ko na nga ang mga linya Handa na nga sana akong kapalan ulit ang mukha ko. Bumalik ka na lang bukas. Guys, naging alamat na talaga si Boss Palaka ngayon. Hahaha. Teka, nasaan si Boss Palaka? Doon sa may 2 puno sa tapat ng Children's Park. Sabi sa group chat, kamukha raw ni Boss Lin. Naka-costume ng ganyan, paano mo naman makikilala? Tingnan mo kung hindi si Boss Lin yan. Magpapalit ako ng apelyido. Pagkatapos magsalita ng customer ng kung ano-anong kalokohan, hihinto muna siya ng kalahating segundo. Ganyan na talaga ang reaksyon ni Boss Lin tuwing nakakarinig ng mga kakaibang hirit. At saka yung kontrol sa apoy. Hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tindahan ang ganyang kalutong na balat. Kahit sa screen lang, kitang-kita ang galing sa pagluluto. Intuition yan ng isang suking customer.
Bukas ng alas 6 ng gabi. Sa may 2 puno sa playground. Darating ako. Ako ang bahalang mag-verify ng identity. Ako ang bahalang magpatunay na nagmamatigas lang sila. Copy ang location. Ako ang bahalang kumilala sa kanila doon. At ako rin ang bahalang tumikim. Kilalanin muna natin sila, huwag basta-basta sumingit para sa iba. Hindi pa ba sapat ang sad frog? Talagang malupit ang pagkakaintindi mo sa social death. Itoy, ikaw ba yung bagong lipat na kapitbahay sa compound 8? Opo, kamakailan lang po ako lumipat. Nakatira ako sa compound 6, ako si Xuhaud. Kapitbahay na tayo mula ngayon. Magtitinda ka ba? Saan? Sa may malapit sa 2 puno. Alas 6 ng gabi. Pero medyo may kaunting abala ang patakaran sa pagbili ngayon. Gaano naman kahirap yan? Kung gusto ninyong kumain, tingnan niyo na lang po ang screen doon. Burger ang ititinda ko ngayon. Fast food. Gawa ko mismo ang pati, sauce, at tinapay. Kung ganoon, hindi yan basta-bastang fast food lang. Seryosong pagkain yan. May interactive rules sa pagbili ngayon. Mas mabuti pong tingnan niyo muna ng mabuti doon bago kayo magdesisyon. Bibili lang ng burger, ano namang espesyal na patakaran ang mayroon. Hindi ito usapin ng pera. Kung ganoon, usapin ito ng pride. Sa tanda kong ito, ano pa ba ang hindi ko naranasan? Baka ito po, hindi niyo pa talaga nakikita. Pa, saan ka po pumunta? Naglakad-lakad lang. Samahan mo ako sa isang lugar mamayang gabi. Saan po? Sa playground. Bakit bigla ninyong gustong pumunta sa playground? Masama ba ang pakiramdam niyo? O may problema ba sa memorya niyo kamakailan? Gusto ko lang kumain ng isang bagay. Magpapa-appointment na ako para sa check-up ngayon din. Pa, saan po ang masama sa pakiramdam niyo? Kailangan niyong sabihin sa akin. Boss, tanong ko lang. Darating pa ba yung sad frog kahapon? Nandito rin ba kayo para kay Boss Frog? Verify muna natin. Kung siya nga ba ang taong ito. Hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Hindi ako sigurado ng 100%. Pero pareho ang tangkad, boses, at ang paghinto niya kapag gumagamit ng sipit. Halos tiyak na. Paano naman yung natitirang kaunting duda? Kadalasan, ayaw aminin ng normal na tao na isinuot nila yon. Sabi ko na nga ba? Nalampasan na naman ni Boslin ang inaasahan ko. Kumpirmado na si Boslin nga ang sad frog. Lokasyon, malapit sa 2 puno sa tapat ng playground. Oras, mga alas 6 ng gabi. Siya nga ba talaga, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Kumpirmado na nang nagtitinda ng cotton candy base sa boses at kilos niya. Pumunta lang ako para pag-aralan ang patakaran sa pagbili. Tandaan niyong dalawa ang mga sinabi niyo. Susunod na lang ako. Kunan mo muna ng malinaw na larawan ang mga patakaran. Napakaganda ng mundo. Ang pagiging dominante mo ang aking lunas. Kabisado mo na pati ang mga linya para sa araw na ito. May nag-screenshot sa comment section ng video. Inihahanda ko lang ang sarili ko. Pa, sigurado po ba kayong hindi masama ang pakiramdam niyo? Tingnan mo, hindi lang ako ang pumunta rito. Nandito ang lahat ng taong ito para kumain sa playground. Nandito rin ba kayong dalawa para maghintay kay Boss Lin? Ito ang tatay ko, si Xuhaud. Si Ye. Lin ay bagong lipat na kapitbahay namin sa Jinyu Huafu. Ganoon pala. Lolo Xu, medyo mahirap na po ang patakaran sa pagbili ngayon. Halika at tanggapin ang binyag ng pagiging dominante. Manahimik ka nga, baka matakot mo sila. Boss Lin. Nandito ba ang lahat para mag-training? Pahirap ng pahirap bawat level. Sa susunod kaya, magsusuot na siya ng octopus costume habang nagsasangad. Huwag mo ngang bigyan ng ideya ang system. Ako ang nag-verify ng lokasyon ni Boss Lin. Laking tulong ni AI, Zhang. Tatandaan ko yan. Kahapon, sad frog. Ngayon naman, ni Rex. Ang daming species sa stall mo, ah. Iba ang level ng cringe ngayon. Nakaganitong suot pa. Makakapagluto pa kaya siya ng maayos? Makakapagluto pa kaya siya ng maayos? Pa, tingnan muna natin ang rules. Pa, habang may oras pa, umalis na tayo. Nandito na rin lang naman tayo.
Yay! Masyadong maikli ang kamay, hindi umabot sa griddle. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na kailangan. Pati pala kung paano magluto ang isang Rex, na plano na niya ng maaga. Ang lala ng costume. Pero pulido pa rin ang pagluluto. Burger. Gumagawa ng burger si Boslin. Burger naman pala, hindi naman masamang. Tikman. Heto na ang catch. Ang tanging lunas ko. Mas malala pa ang linyang ito kaysa noong kay Sad Frog. Umuwi na lang tayo. Ano bang klaseng linya yan? Sino ba ang nagtakda ng rules na yan? Hindi ako. Kaya pala pati ikaw, tingin mo rin ay ang lala. Kahit ano pang isipin ko, walang magagawa. Mukhang napakaastig ni Boslin ngayon. Seryoso ka? Sinusubukan ko lang sumunod sa rules. Bukas na kami. Sino ang mauuna? Ikaw muna. Masakit ang lalamunan ko. Bigla kong naalala na may social anxiety pala ako. Noong hinahabol ninyo ang stall ko, wala naman kayong social anxiety, Loloksu, baka gusto ninyong mauna. Huwag po kayong magmungkahi ng ganyan. Dapat mauna ang mga kabataan. Bata pa naman ako. Hindi pa ganoon katatag ang loob ko. Kung walang bibili, magliligpit na ako. Ako na. Tunay na lalaki. Sabi sa mga video, napakahusay daw magluto ni Boslin. Unang beses ko rito ngayon. Kahit mapahiya ako ng kaunti, sulit naman. Sigurado ka? Pwede namang isantabi muna ang hiya. Ang astig na buhay ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Ramdam mo ba ang pagiging astig ko? Napakaganda ng mundo, napakaganda talaga. Ang pagiging astig mo ang tanging lunas ko. Nagawa niya talaga. Ang tapang niya. Ganyan talaga kapag bata, kayang gawin ang lahat. Huwag mo namang sabihin yan ng may inggit. Magsyatras kayo, baka tumalsik ang mantika. Ang amoy na ito. Parang delikado. Bakit delikado? Mukhang hindi ko na rin mapapanindigan ang hiya ko. Wow! Ang kapal naman nito. Mag-ingat, mainit yan. Magsalita ka naman. Sulit na sulit ang pagkapahiya ko kanina. Malutong at mabango ang labas ng beef patty na ito. Tapos napaka-juicy pa sa loob. Huwag mo lang i-describe. Sabihin mo na ang hatol mo. Ang hatol ko. Sulit mapahiya para sa burger na ito. Pwede naman tayong hindi kumain nito. Nagtatanong lang naman ako. Hindi po kapani-paniwala yang nagtatanong lang nyo tuwing sinasabi nyo yan. Babasahin nyo ba talaga? Kumakain na nga si Wuyi. Sumusunod lang naman ako sa patakaran para makabili ng pagkain. Pwede naman po kayong umuwi na lang. Ako na lang ang magluluto para sa inyo. Walang ganitong bango sa bahay. Loloksu, kailangan nyo pong pumili sa pagitan ng pride o ng burger. Anong pride? Mas mahalagang kumain. Kani-kanina lang sinabi nyo na titingnan nyo lang. Iyan tapos na akong tumingin. Sa tanda kong ito, hindi ko dapat pinagkakaitan ang sarili ko ng pagkain. Huwag mo akong pigilan, hindi naman krimen ang bumili ng pagkain para sa isang matanda. Ang astig na buhay ay hindi kailangan ng paliwanag. Naramdaman mo ba ang pagiging dominante ko? Napakaganda ng mundo. Ang pagiging dominante mo ang aking lunas. Kumpirmado ang tugon ng customer. Kwalipikadong bumili. Ngayon lang ba kayo nakakita ng taong bumibili ng pagkain? Hindi ba kayo nahiya kanina?
Kapag gutom ka, hindi nakakabusog ang hiya. Mag-ingat po, mainit. Huwag muna kayong magsalita. Nan. Talagang kinakain niyo po ah. Nabili ko na rin naman. Mas totoo pa ang reaksyon ni Lolo kaysa sa anumang review. Sulit. Dahan-dahan naman po sa pagkain. Hindi na masarap kapag lumamig. Sa tingin ko hindi naman kayo ulyanin. Nagkikrave lang talaga kayo. Tama yan. Nag-alala ka pa ng walang dahilan, di ba? Bigla ba naman kayong nagsabi na pupunta sa amusement park? Paano naman ako hindi mag-aalala? Lene, sa susunod, isesend ko muna sa iyo ang menu. Tikman mo. Ano, masarap ba? Kaya naman pala pinilit nyo talagang pumunta sa amusement park. Sabi ko naman sa iyo, hindi ako ulyanin. Nasa entrance na ako. Nasaan ba kayo? Kumusta ang pag-aaral sa mga patakaran? Sisiw lang naman siguro yan, di ba? Magtiwala ka sa akin. Mukhang hindi naman ganoon kaganda ang reaksyon nila. Sisiw lang talaga yan. Mukhang hindi naman ganyan ang hitsura mo. Ang ganitong paraan ng pagpilit sa mga customer na magbasa ng mga linya. Dapat talagang batikusin. Paano mo ba batikusin? Bibili ako ng isa para maghanap ng ebidensya. Sana nga ebidensya talaga ang habol mo. Sundin muna natin ang proseso. Ang astig na buhay ay hindi kailangan ng paliwanag. Naramdaman mo ba ang pagiging dominante ko? Napakaganda ng mundo. Ang pagiging dominante mo ang aking lunas. Ang galing talaga ni Reviewer Liu, napaka-steady. Manahimik ka nga. Isang order para sa mga linya. Para sa pangalawang order, kung sino ang bibili, siya ang dadaan sa proseso. Sinasamahan ko lang naman siya. Dapat panagutan ng mga matatanda ang sarili nilang burger. Parang pamilyar yata ang linyang yan. Ito ang aking lunas. Ang astig na buhay ay hindi kailangan ng paliwanag. Ito ang aking lunas. Naramdaman mo ba ang pagiging dominante ko? Napakaganda ng mundo. Ito ang aking lunas. Ang pagiging dominante mo ang aking lunas. Resulta ng pagbatikos. May malaking problema. Anong problema? Hindi sapat ang bilis ng pagbatikos ko. Binabawi ko na ang sinabi ko noong maskam mo ako. Tapos na ang pagbatikos. Resulta ng pagbatikos. Mas mabuting kayo mismo ang humusga, boss. Gusto rin palang humusga nitong si Boss C. Kadalasan, nagpapadala muna siya ng iba. Ang boss na to, kadalasan nagpapadala muna ng iba. Yaw. Boss C. Kumusta naman ang tatag ng loob mo? Hindi natuloy ang deal natin noong nakaraan. Ngayon, huwag mo namang hayaang pati burger malampasan natin. Boss C, bakit niyo po tinatanong ang tatag ng loob ko, may test po ba? Bilihan mo ako ng 2 burger. Kailangan po ba ng matatag na loob para lang bumili ng burger? Kailangan. Sa may tapat ng gate ng amusement park. Malapit sa 2 puno. Sa amusement park. Doon nagbebenta ng burger si Boss Lin. Yung Boss Lin na laging niyong hinahanap-hanap. Sige po, pipila na ako. Hindi lang basta pila. Bago ka bumili, kailangan mo munang basahin to sa harap ng isang Mirex. Napakaganda ng mundo. Kasama po ba to sa out-of-town allowance ko? Iba pa ang bonus mo rito. Kung isang linya lang naman ang babasahin. Tatanungin ka muna ng may-ari ng stall. Ang astig na buhay ay hindi kailangan ng paliwanag. Ramdam mo ba ang pagiging bossy ko? Grabe, emotional damage sa ating dalawa to. Pwede bang assistant na lang ang bumili? Pwede namang ipabili. Pero kung sino ang nandoon para bumili, siya ang dapat bumasa. Mas masarap to kapag mainit pa. Walang i-lane kay Boss Lin. Boss C, alis na po ako. Gaano katagal bago makarating doon ngayon? Kahit papaano, mga 40 minutes kapag rush hour. Konti na lang ang natitira doon. Boss C. Bilisan mo, baka balot na lang ang maabutan mo. Mas mabuti pang sa susunod na lang kayo humusga. Kahit mayaman ka, walang special treatment kay Boss Lin. Bakit? Kailangan mo pang ang mapahiya. Sige, tatahimik na ako.
Kasama po ba sa overtime pay ang mental damage ko kanina? Hindi ka pa nga nakakalabas ng opisina. Pero ang dignidad ko po, nauna nang umalis. Napakaganda ng mundo. Ang pagiging bossy mo ang aking lunas. Lalo kang gumagaling magsaulo, ah. Kailangan din nating mag-improve. Hindi ko pa nabibili yung pangalawa. Sa susunod, agahan nyo ang paghusga. Boss Lin, ako naman po. Sige, simulan na natin. Ang astig na buhay ay hindi kailangan ng paliwanag. Ramdam mo ba ang pagiging bossy ko? Napakaganda ng mundo. Ang pagiging bossy mo ang aking lunas. Sanay na, ah. Huwag mo na akong purihin, lalo lang nakakahiya. Zhang, sino nga ulit yung nagsabi kanina na manonood lang siya? Kailangang irespeto ng mga doktor ang batas ng kalikasan. Anong batas naman yan? Kapag naamoy mo to, imposibleng manood ka lang. Ang astig na buhay ay hindi kailangan ng paliwanag. Ramdam mo ba ang pagiging bossy ko? Napakaganda ng mundo. Ang pagiging bossy mo ang aking lunas. Hahaha. Ako na nga, nandito na rin naman ako. Ang dami talagang napapahamak sa linyang, nandito na rin naman. Ang astig na buhay ay hindi kailangan ng paliwanag. Ramdam mo ba ang pagiging bossy ko? Napakaganda ng mundo. Ang pagiging bossy mo ang aking lunas. Ay. Ligpit na. Ay. Sa wakas, tapos din. Seryoso to, seryoso. Alagang hayop. Masama ang kutob ko rito. Ang pangalan niya ay Xiaohua. Noong maliit pa siya, mukha siyang itim na bulak. Kaya tinawag siyang Xiaohua. Ako si Miao Yuanshan, may-ari ng unit sa yard no. 3. Madalas akong nagpipinta sa parke. Sabi ng property manager, may bagong lipat na Lin sa yard no. 8. Ikaw ba yon? Lin Suan po. Hindi naman mukhang panlabas na sugat. Mukhang naninigas lang ang kalamnan niya pagkatapos mag-ehersisyo. Marunong po ako ng kaunting pet massage. Pwede ko po munang suriin. Depende yan kung papayag si Xiaohua na hawakan mo siya. Hawakan niyo lang po ng maayos, huwag niyo pong piliting ilapit sa akin. Hayaan niyo muna siyang umamoy-amoy. Walang halatang sugat sa kanang binti sa likod. Mukhang naninigas lang ang kalamnan niya pagkatapos mag-ehersisyo. Dapat pumayag muna siya. Pumayag na siya. Ang laki niyang aso pero naging parang carpet sa sobrang relax. Kanina hindi niya maitapak ng maayos ang binti na yan. Ngayon, nakakatayo na siya ng maayos. Hanggang dito na muna po ngayon. Pag uwi niyo po, huwag niyo muna siyang patakbuhin ng mabilis. Xiaohua, halika rito. Pwede po bang isunod ang corgi ko? Nauna kaya ang border collie ko? Hindi po ako nagpapatakbo ng pet shop. Kapag hindi pa kayo umalis, baka bukas lahat ng aso sa subdivision na to ay pumila na rito. Lin, hindi naman po kami ng agaw ng pila. Sila mismo ang kusang pumila. Yee! Dapat nandoon ang may-ari sa buong proseso. Sa bahay na, kahit gupit kuko lang, parang may teleserye na ng buhay at kamatayan. Huwag mo siyang saktan sa pagmamasahe. Itutuloy ko lang kung makikipagtulungan siya. Piling-pili lang. Ang pinakikinggan niyang utos. Pamparelax lang ng kalamnan ang masahe. Hindi ito kapalit ng check-up sa doktor. Kung may sugat talaga o pilay, dalhin niyo pa rin sa ospital. Naintindihan ko po, magpapaschedule na ako ng follow-up check-up ngayon. Ang gaan na ng lakad ni Xiaohua pagkatapos ng masahe. Masakit din ang balikat ko. Magkaiba ang tao at aso. Hindi pwedeng gamitin sa tao ang masahe para sa aso. Pwede ba?
Sige po sana, kaya lang mga alagang hayop lang ang tinatanggap ko ngayon. Hay! Ang tagal na kitang inaalagaan. Ngayon ko lang naramdaman na mas panalo ka pa sa akin. Ang susunod na yugto ng misyon ay malapit nang ilabas. Bakit bigla silang naging maayos pumila? Baka naamoy nila ang trabaho. Ang trabahong sinasabi mo, amoy chicken breast yata. Mas mabango naman yan kaysa sa abiso ng overtime. $800 servings. Hindi na ito biro. Lynn, ano pong tinitignan nyo? Ang menu para sa susunod na linggo. Kaya naman pala mas nauna pa silang ma-excite kaysa sa atin. May kasama pa palang qualification review. Paano naman yung mga walang alagang hayop na gustong bumili? Walang asin at walang sibuyas. Dapat hiwalay na inihahanda ang mga sangkap. Para ibenta sa mga alagang hayop. Dapat mas malinaw pa ang impormasyong pangkaligtasan kaysa sa pagkain ng tao. Dapat maintindihan muna ng may-ari. Bago ipakain sa alagang hayop. Isang mangkok ng pagkain para sa bawat isang alagang hayop. Hindi rin pwedeng hiramin ang mga alagang hayop para lang makadami ng bili. Isang mangkok lang bawat alagang hayop, bawal silang hiramin ng paulit-ulit. Bawal hiramin ang alagang hayop para makabili ng marami. Isang mangkok lang. Ang pagdadala ng alagang hayop ang magsisilbing tiket nyo. Pero kung pwede ba nilang kainin? Depende pa rin kung angkop ito para sa kanila. Balik kayo rito, balik. Napanood ko sa group chat ng mga may-ari sa subdivision ang video na shinare ng iba. Ikaw nga si Boslin. Ngayong linggo, lutong pagkain para sa mga alagang hayop lang ang ibinebenta ko. Pakakainin mo siya, paano naman ako? Walang pagkain pang tao ngayong linggo. Huwag ka nang magmayabang, mas may karapatan ka pa sa akin ngayon. Kung gusto mong bumili, isama mo siya sa flower and bird market. Ang pagkain ng alagang hayop ay nakadepende sa brand, formula, at pagsusuri. Ilang pirasong wuotaw lang ang ginawa mo, lakas ng loob mong ibenta yan. Walang dalang alagang hayop. Kahit bayaran mo pa ako, hindi ko ibebenta. Nasa bahay ang aso ko. May litrato, video, at vaccine card ako rito. Kapag hindi kasama ang alaga, hindi ko ibebenta. Magdadagdag ako ng bayad. Hindi pa rin pwede. Mas mahalaga pa ang patakaran kaysa sa negosyo. Malulugi ka rin balang araw. Hay! Dahan-dahan lang. Parang nakita mo ang tunay mong tatay ah. Sa'yo siya. Ako si Layang Dong. Siya naman si Lizzie. 3 taon ko na siyang inaalagaan. Kumpleto ang lahat ng papeles. Ano ba ang kailangan para maging kwalipikadong bumili? Ang unang customer na kwalipikado. Aso nga talaga. Naku naman. Dahil unang beses niyang kakainin, konti muna. Siguraduhin walang masamang reaksyon bago dagdagan. Baka kalabasa at itlog. Mas malinaw pa ang pagkakasulat kaysa sa mga in-order kong pagkain. Dahan-dahan lang, walang agaw niyan sa'yo. Ayos lang kung nag-iingat siya sa mga hindi kakilala. Pero pati ba naman sa amo niya nagdadamot? 3 taon ko siyang inalagaan. Pinalo lang ng woto na nagkakahalaga ng 10 yuan. Tikman ko muna para sa aso ko. Para masigurong ligtas. Ako ang bumili niyan para sa'yo. Hindi niya kilala kung sino ang nagbayad ngayon. Ang kilala lang niya ay ang nagnanakaw ng pagkain niya. Walang dalang alagang hayop. Pwede ba akong bumili para pag-aralan ito? Hindi pwede, kahit kasamahan sa trabaho kailangan ding may dalang alaga. Boss, pinanganak ako sa taon ng aso. May tuturing ba akong may dalang alaga? Paano naman kung certified simp ako? Hindi sakop ng serbisyo ng store na ito ang mga simp. Hahaha. Pwede mong ipasyal ang aso ng iba.
Pero bawal ang manghiram lang ng aso. Kung legal na trabaho tulad ng dog walking, pwede. Sandali lang, babalik ako ng may dalang aso sa legal na paraan. Ang ruta ay sa silangang gate lang ng subdivision at sa paligid ng flower and bird market na may 2 kalyang layo. Bumalik ka sa loob ng 40 minuto. Huwag mo siyang pakakainin ng kung ano-ano. Bago siya pakainin, pikturan mo muna ang listahan ng mga sangkap. Para makumpirma mo muna. Naka-on dapat ang location sa buong biyahe. Mag-video call ka muna sa akin bago mo siya pakainin. Sige, kapag hindi pumayag ang amo. Kahit isang subo, huwag mong ibibigay. Mas malinaw ka pa kaysa sa Yes Navigation. Pumayag ba ang amo na pakainin siya? Pwedeng tumikim si Dawdaw ng maliit na piraso. Ibalik mo rito ang matitira. Kwalipikado na. Para lang makakain ng pagkain pang-alaga. Naging parang pag-aasikaso ng papeles sa munisipyo ang proseso. Ang pinakamahalaga ay legal. Sinisiguro ko lang na walang problema sa pagkain pinayagan ng amo. Binayaran ko ang serbisyo ng delivery runner. Pero sa harap ng alaga. Ang pagbabayad ay hindi nangangahulugang ikaw ang may-ari. Hindi ba paborito mo ito? Ngayong araw, kaunting chicken at sweet potato wuto lang ang tinikman niya. Nakalakip sa ibaba ang listahan ng mga sangkap. Kabuwang progreso. 126 na serving ng lutong pagkain para sa alaga. Target, 800 serving. Ano ba talaga ang ipinakain mo sa kanya? Ang wuto para sa alaga mula sa flower and bird market. Ay sisend ko muna ang listahan ng mga sangkap. Saka ko lang ipapakain kapag pumayag ka na. Sino ang may-ari ng stall? May permanenteng pwesto ba siya? Isang mobile food truck, Lin ang apelyido. Tinikman ko rin ang pagkain. Pukrin itong kainin ng tao. Nakikipag-agawan ka pa talaga ng pagkain sa aso. Ang point kasi, ang bango talaga nito. Hindi naman masama ang pakiramdam niya. Naghihintay lang siya ng parehong lasa. Hindi dahil narinig niya ang pangalan niya. Kundi dahil kilala niya itong lunchbox na to. Walang problema sa recipe. Pero nakakabilib na dahil lang sa isang mobile stall, ayaw mo na kahit ng dilata. Sige, bukas dadalhin kita doon para makita natin. Para hindi na makain ng iba ang pagkain mo. Mas kabisado mo pa ang daan kaysa sa akin. Sige, ako mismo ang titingin sa boss na yan. Hindi ba ito yung golden retriever na dinala ng delivery rider kahapon? Kahapon, binilhan siya ng rider na si Zhao Tao. Ng chicken at sweet potato bun. Kinumpirma mo ang order na yon, natatandaan ko. Pagka-uwi niya, ayaw na niyang kumain ng dilata. Nakabantay lang siya sa walang lamang lunchbox. Nandito ako para suriin ang mga sangkap at paraan ng paggawa. Manok, kamote at itlog. Walang asin at sibuyas. Wala. Hiwalay din ang mga gamit sa pagluluto sa mga pampalasa para sa pagkain ng tao. Bibili muna ako ng isa. Para matikman muna ng kaunti. CJ. Ang daming rules ng boss na to. Pero alam na alam niya ang bawat sangkap sa bawat subo ng alaga. Kain na. Gusto pa niya. Pwedeng bigyan pa ng kaunti. Huwag mong hayaang kumain ng masyadong mabilis. Parang nag-buffet na siya rito ah. Pabili na rin ng tig-isa sa 2 pang flavor. Dapat sumunod sa pila at may limitasyon ang pagbili. Bawal sumingit sa pila. At bawal ding pakyawin ang para sa mga nasa likod mo. CJ.
Tingnan mo yung nauna na nagsabing magbe-verify lang daw. Pero sa huli, muntik pang makipag-agawan ng pagkain sa aso. Tinikman ko lang naman ang lasa. Kumusta? Mataas ang porsyento ng duck breast. Kamote lang ang nagpapatigas sa hugis nito. Walang dagdag na pampalasa. Ang tinatanong ko kung masarap ba. Sinisiguro ko pa. Kay daw yung bahaging yan. Huling piraso na yan. Sinisiguro ko lang kung pareho ang texture ng bawat bahagi. Ganyan naman ang sinasabi ng lahat sa unang pagkakataon. Hahaha, nakita mo yun. Nagsimula na siyang protektahan ang sarili niyang pagkain. Apat na taon ko siyang inalagaan. Pero ngayon lang niya ako pinagdamutan na parang magnanakaw. Gaano karami ba ang kinain ko kanina? Naubos mo ang unang serving niya para sa araw na to. Hindi na pwedeng bumili ng pang-apat na serving. Hanggang 3 serving lang ang limitasyon para sa araw na to. Sige na, sa'yo na lahat to, hindi ko nagagalawin. Siya nga talaga ang parehong Boslin. Palagi kang tinatawag ni Zhao Tao na Boslin. Ikaw pala ang God of Cookery na yon. Tawag-tawag lang nila sa akin yon. Boslin, nabuko ka na ng tuluyan ah. Iyo miyaw, hindi ba ito si Eng? Lin mula sa yard no? 8. Siya nga. Hindi pa rin niya nakakalimutan yung huling masahe. Hindi pa nga nakakakain. Pero na-schedule na agad ang masahe pagkatapos kumain. Narito rin siya para bumili ng pagkain. Si Yao Hua ang pangalan niya. Nakatira ako sa Jinyu Huafu Yard no? 3. Kapitbahay ko si Lin Suan sa parehong subdivision. Noong nakaraan, nagpamasahe siya ng balikat at likod kay Lin. Pumila muna siya at kapag turn na niya, tingnan natin kung ano ang pwede niyang kainin ngayon. Lizzie, nasaan na yung pagiging palakaibigan mo kanina? Malaki ang katawan niya. Pwede ba niyang kainin ang 3 uri? Dahil unang beses pa lang niya, pumili muna ng isa. Kontrolin ang dami ng pagkain base sa timbang niya. Hindi dahil malaki siya ay ipapakain na natin ang lahat. Hindi naman siya ganyan kadesente kumain sa bahay. Nahiya yata nang makita si Boslin. Pagkatapos kumain, may pamassage pa. Medyo matigas pa rin yung bahagi kung saan siya naninigas noong nakaraan. Dahan-dahang masahe lang muna. Kahit pumila pa kayo, wala ring mangyayari. Hindi na tatanggap ng dagdag ngayon. Mas malinis pa sa mukha mo yung pagkakadila mo sa lalagyan ng pagkain. Ang kapal naman ng mukha mong pumila pa para sa pangalawang serbisyo. Sip-sip na aso talaga. Narinig mo yan, tinanggihan yung request mo para sa serbisyo. Kapag umiwas siya, huminto ka, huwag mong pilitin. Hindi rin pwedeng lakasan ang masahe pagkatapos kumain. Kanina, parang pader sa tigas. Ngayon, parang itim na karpet na lang. Isang karpet na kumakawag pa ang buntot. Ayos ah, may automatic dust removal function pa ang carpet na to. Kaguguhit ko lang sa'yo bilang Tibetan Mastiff. Tapos hihiga ka naman dyan na parang sea cucumber. Si Yao Hua, bitaw. Ang pagkain at ang galing sa masahe. Gusto niyang iwi pareho. Tapos na para sa araw na ito. Sa susunod na lang, depende sa mood. Inalagaan kita ng napakaraming taon. Ngayon ko lang nalaman na sa puso mo, mas matimbang pa pala ang food truck kaysa sa akin. Kung hindi ka paalis, kakanselahin ko na ang post-meal service sa susunod. Ay naku, parang tao na kung umasta to. Hindi lang nakakaintindi. Pumipili pa talaga ng gusto niyang pakinggan. Sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang maghanap sa group chat ng mga customer. Naka-archive na ang lahat sa mga public platform para sa'yo. Huwag kang mag-alala, si Xiao Hua lang ang iguguhit ko. Ginoong Lin, pwede bang magpa-reserve ng masahe dito mismo? Hindi pwede. Hindi ako pet shop at hindi rin ako nagbibigay ng pila. Narinig niyo naman, di ba? Ang pagkain, depende sa tadhana. Ang masahe, kailangang ang alaga mismo ang magpakita ng mukha. Depende sa mood. Kaya pala kailangan munang pumasa sa mood check bago makita ang mukha. Dapat may dalang alagang hayop. Wala naman ding panuntunan na dapat aso o pusa lang ang alaga.
Dati, kailangang mabilis kang tumakbo para maabutan si Boss Lin. Ngayon naman, kailangan mo pang tingnan kung may fur baby ka sa bahay. Uy, mayroon tayong Lizzie. Panalo na agad tayo sa simula pa lang. Hindi porket may alaga ka ay ligtas ka na sa pagsusuri. Kapag hindi sumang-ayon ang may-ari. Kapag hindi maganda ang kondisyon ng alaga. O kung hindi angkop ang pagkain ibibigay, hindi ko ito ibebenta. Legal na hiram na pusa. Binabantayan ng may-ari sa video call sa buong proseso. Pwede siyang kumain ng kaunting manok. Pero hindi niya hiyang ang itlog. Pinayagan ako ng may-ari na dalhin siya rito para tikman ang manok. Ako na lang ang titikim ng isang subo para sa kanya. May itlog ang 3 putahe na mayroon kami ngayon. Hindi ito angkop sa kanya kaya hindi ko ibebenta. Kahit kumpleto ang mga papeles ko, hindi pa rin pwede. Mas mahalaga ang kaligtasan ng alaga kaysa sa karapatang bumili. Ang mga papeles ay nagpapatunay lang na legal mong hiniram ang pusa. Hindi nito magagawang ligtas ang itlog para sa kanya. Pumasa nga sa pagsusuri. Pero ang tiyan naman ng pusa ang tumanggi sa aplikasyon. Ngayon lang ako nakakita ng tindero na kahit nakapila na. Siya pa ang kusang nagtataboy sa mga customer. Lizzie, gutom na gutom ka na ba talaga? Tinititigan mo pa rin yung bakanting lalagyan. Ubos na para sa araw na ito. Oh. Sa bilis na ito. Kilala ka na siguro ng lahat ng alagang hayop sa buong kalye. Tanda ng mga alaga ang bango. Tanda naman ng mga may-ari na bawal sumingit sa pila. May kanya-kanya silang dapat matutunan. Hindi naman pwedeng pahirapan ko kayo para lang makakain. Bukas, pupunta muna ako sa flower and bird market na nasa video para maghanap. Kung wala roon, babalik na lang ako agad. Hindi ko na kayo papagurin. Tatlong legal na alagang hayop. Nagdala ka talaga ng pagong para mamasyal sa flower and bird market. Sino namang matinong tao ang maglalakad ng pagong sa labas? Hindi ko nilalakad, pinapagalaw ko lang ng 2 minuto. Gaano naman kalayo ang mararating niyan sa loob ng 2 minuto? Kalahating metro lang ang target namin ngayon. Bawal makipagkompetensya pagdating sa pag-ehersisyo. Sa ganitong bilis. Magliligpit na si boss. Hindi man lang kayo abot. Itinuturing namang pet ang pagong. Pero hindi angkop sa kanila ang 3 uri ng pagkain na to. Alam kong may nakasulat sa kahon na bawal magpakain. Bibili ako para ako mismo ang kumain. Maayos naman ang kalagayan nila. At hindi naman sila nahirapan habang dinadala. Sigurado ka bang ikaw ang kakain? Dapat manatiling selyado ang pagkain. Huwag ilapit sa pet area. Pasok ka sa kwalifikasyon para bumili. Ang iba nga, nagdadala pa ng pet para may dahilan silang bumili ng pagkain. Pero ikaw, hindi mo man lang sinubukang magkunwari. Sadyang tapat lang talaga akong tao. Pinapayagan naman ng patakaran. Pwede rin namang kainin ng tao. Mabango nga, pero hindi pwedeng ipakain basta-basta. Buti naman at hindi ka nahilo sa bango. Ang ganitong kasarap na pagkain, dapat sa tulad kong marunong mag-appreciate na pupunta. Kapag nakabenta ng 700 order, may ma-unlock na bagong putahe. Food truck ba tong pwesto mo? O isang laro na may version update? At least bago mag-update, walang lumalabas na ads. Huwag kayong magmadali, pwesto to ng kaibigan ko. May numero ka ba ni Boss Lin? Saan siya pupunta bukas? Pwede mo ba siyang sabihan na maghanda ng dagdag na 20 order? Sandali, maaga lang talaga akong nakakain. Hindi ka naman pala niya kaibigan. Sinubukan ko naman. Pero hindi niya ako kinikilala. Kaya pala ang reward para sa unang yugto. Dito pala sa after-sales service naghihintay sa akin. Nandyan na si Boss Lin.
Salubungin ang hari ng mga aso. Huwag niyo akong tawagin ganyan. Huwag ka nang magpakumbaba. At kayo rin. Tumahimik kayo, huwag kayong mambulabog ng mga kapitbahay. Ang inay-inay naman. Nagtatahulan ang lahat ng aso sa buong kalye. Nagsalita lang siya. At tumahimik na naman silang lahat. Ngayon ang araw ng trial sale para sa bagong produkto. Isang lasa lang ang pwedeng piliin sa 4 na pagpipilian. Isang order lang bawat isa. Sa mga may allergy sa isda at hipon, huwag piliin ang bagong produkto. Mas seryoso pa silang nakikinig sa kanya kaysa sa akin. Hindi ito katulad ng karaniwang reaksyon kapag nakakaamoy lang ng mabango. Mamang pulis. Biglang nagwala ang lahat ng aso sa buong kalye ng Flower and Bird Market. Lumampas na rin ang mga tao sa linya ng pwesto. At malapit nang maharangan ang daanan ng bombero. Mukhang nagsimula ang lahat sa food truck na yon. Hindi ako sigurado kung may gamit silang pangkontrol sa mga hayop. Pero masyadong sabay-sabay ang reaksyon nila sa video. Pakiusap, pakiimbestigahan naman po. Hayaan nating si Xiao Hua ang pumili sa pagitan ng bagong produkto at ng dating lasa. Pwede siyang pumili, pero isang uri lang ang pwedeng bilhin para sa bawat pet. Mas mabilis pa siyang magdesisyon kaysa sayo kapag nag-order. Siya nga yon ang nagpatahol sa mga aso. Gumagamit siya ng hindi malamang kagamitan para kontrolin ang mga hayop. Nahanap na ang sinasabing kagamitan. Maayos na rin ang daloy sa daanan. May bawas at edit ang video na isinumbong sa amin. Kailangan pa rin nating kumuha ng pahayag para sa buong nangyari. Pwede kayong mag-antay dito habang inaayos namin ang lugar. O pwede rin kayong sumama sa presinto para kumuha ng salaysay. Gaano katagal? Mga 10 minuto lang. Kapag na-verify na ang lahat, ibabalik ka rin namin dito. Kung magtatagal pa tayo rito ng 10 minuto, baka matuto ng pumila ang mga aso para sa second round. Pabantayan naman ang sasakyan ko, huwag nyo lang hahawakan ang kitchen area. At higit sa lahat, huwag ninyong kakainin ng patago ang huling natitira. Sa ganitong sitwasyon, pinagdududahan mo pa rin ako. Magbibigay lang naman ako ng salaysay. Narinig niyo ba yon? Makikipagtulungan lang para sa salaysay. Hindi ako inaaresto. Sino ang magbabantay sa sasakyan? Kung sino ang sumunod sa sasakyan, siya ang bahalang magpaliwanag sa presinto. Ang mga aso sa may pinto ang nagpapanatili ng kaayusan. Hindi nag-aalok ang presinto ng team building para sa mga alagang hayop. Bumalik kayo sa linya. Pwede ko ba siyang hawakan? Bawal hawakan ang mga police dog habang nagtatrabaho. Masakit ang balikat niya. Paano mo nalaman? Naamoy niya ang huling rice ball. Pwede ko ba siyang hawakan? Makinig muna tayo sa vet niyo. Ikaw pala yung nagkokontrol ng mga aso sa Flower and Bird Market. Malinaw na ang hindi pagkakaunawaan. Gumagawa siya ng lutong pagkain para sa mga alaga. At marunong din siya ng kaunting pet care. Pumayag ang vet na suriin muna ang panlabas na kalamnan, dahan-dahan lang ang galaw. Tigil agad kapag lumaban siya. Laging matigas ang kalamnan sa kanang balikat niya. Dulot ito ng matagal at matinding pagsasanay. Napuwersa ito noong nag-obstacle training siya kamakailan. Sabi sa check-up walang problema sa buto niya. Pero kamakailan, paminsan-minsan pa rin siyang umika. Tutulungan ko siyang i-relax ito. Kapag pumalag siya, dahan-dahang i-relax lang ang panlabas na bahagi ng balikat. Limit lang sa loob ng 5 minuto. Bawasan ang tindi ng obstacle training bukas. Muli ko siyang susuriin. Mabuting bata, Ping-an. Magaling ka magmasahe. Trinatrato mo talaga ang police dog na parang alagang aso sa bahay, ah.
Para sa akin, pareho lang silang may kalamnan. Ang pagkakaiba lang, may permanenteng trabaho siya sa gobyerno, ako wala. Minamasahe mo talaga ang police dog na parang pet lang, ah. Hindi siya karaniwang nagpapahawak sa mga estranghero ng ganito katagal. Ngayon, ang mga nagbebenta ng pagkain ng alagang hayop. Ganito na ba katindi ang kompetisyon ngayon? Basta komportable siya, ayos na. Kung nakita lang ito ng taong tumawag sa pulis kanina, lalong hindi na natin may paliliwanag. Hahaha. Bawasan muna ang tindi ng obstacle training sa mga susunod na araw. Siguraduhin sapat ang warm-up at relaxation. Pagkatapos nito, ipasuri muna ulit sa vet. Kung kailangan mo ng tulong ko, makipag-ugnayan ka na lang ulit sa departamento. CJ. Maligayang pagbabalik ng ligtas, Boss Lin. Nagpapahayag lang naman ako ng magandang bati, ah. Bakit ba siya nakatingin sa akin? Ping-an kasi ang pangalan niya. Pakainin muna ng sangkapat para maobserbahan ang lagay niya. Ibalik ang natira para gawing sample. Para lang makakain ang isang police dog. Mas mahaba pa ang proseso ng pag-apruba kaysa sa pagkuha ko ng bank card. Katawan ng puhunan niya sa trabaho. Siyempre, mas mahalaga siya kaysa sa card mo. Babayaran ko ang rice ball ni Ping-an sa tamang presyo. Hindi kami nanamantala sa mga mamamayan. Salamat sa trabaho mo ngayong araw. Mensahe ng system. Nakumpleto na ang ultimate mission. Hindi ko na malaya na marami na pala akong naranasan. Maaaring baguhin ng host ang isang patakaran sa susunod na operasyon. Noong una, akala ko pinalitan mo lang ng hindi. Masyadong nakaka-stress na paraan para magtrabaho ako. Wala akong pakialam kung gaano karandom ang lokasyon. Panatilihin din ang patakaran na magliligpit kapag ubos na ang mga sangkap. Ako na ang magdedesisyon kung kailan aalis. Aalis na ba ngayon? Tamang-tama ngayon. Boss, unang beses ko rito. Ano ang may rekomenda mo? Tingnan muna natin kung ano ang gusto niyang kainin. Boss, ang tinda mo ba rito ay para sa tao? O para sa aso? Pareho, magkahiwalay ang menu. Kanya-kanyang kain. Bawal mang-agaw ng pagkain sa ibang species. Aamuin ko muna bago ako pumili. Tumingin ka sa blackboard. May kakayahan naman magbasa ang mga tao para mag-order. Paano ka namin mahahanap sa susunod? Tadhana na lang kung magkita tayo ulit. Hindi ka ba gagawa ng group chat para mag-share ng lokasyon? Hindi na, tadhana na lang ang bahala sa paghahanap ng stall. At Ilong naman ang bahala sa pag-order. Sige, natuto na siyang mag-order.